Essential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Sumo adlaw sa Miyerkules, Mayo 13 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kag karon sa aton mga pangulong dinalan. Cash relief assistance ng 5,000 pesos, siga panagtag sa masobra 1,500 ka jeepney driver sa syudad sang Iloilo. West Visayas State University ranked number 1 sa LET secondary level. University of Iloilo lakip man sa top 10 performing schools. Mga PUJ drivers sa Capiz Kagaklan nagbaton man sang cash relief assistance halin sa DSWD. Ikaduwa nga trans ang fuel subsidy para sa mga tricycle drivers ginpanagtag naman sang Iloilo City Government. Pila ka inmates ang BJMP Iloilo City District Jail male dormitory nakigbayan sa voters registration sang Commission on Election. Ang Department of Agriculture nagpatuman sang import ban sa Greece bangod sa foot and mouth disease. Headline. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:03 sa aga, kag karon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ang West Visayas State University, lapas sa mga universidad sa pungsod nga nag-rank number 1 sa March 2026 licensure examination for teachers secondary level nga may 100 to 299 examinees kag at least 90% ang passing percentage. Sa datos sang Professional Regulation Commission, tanan nga 171 ka examinees sang WVSU sa LET secondary level ang nakapasar. Nag-rank number 1 man ang Philippine Normal University Mindanao kag Philippine Normal University North Luzon. Samtang lakipan sa mga top performing schools ang University of Iloilo nga nag-rank number 6 nga nakakuha naman sang 95.80% nga passing percentage. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakapatubas man sa labing unang board top-notcher ang Northern Iloilo State University Concepcion Campus si Gerald Loyola. Ang nagalin sa Barangay Tambalisa, Concepcion ang isa ka rank number 10 sa March 2026 licensure examination for professional teachers elementary level matapos makaangkon sang 92.80% nga general average. Suno sa Niso Concepcion ang naagom ni Loyola, hindi lamang isa ka personal nga kadalagan kundi isa man ka pamatuod sa pagpakamaayo, pagpaninguha, determinasyon nga makatapos sa pagtuon. Nagalaom naman ang universidad nga may maragtason nga kadalagan ni Loyola magaserbe nga inspirasyon hindi lamang sa mga bumuluto kag manunudlo kundi pati man sa bugos nga komunidad. Ang March 2026 licensure examination result ang gin-release kahapon nga adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Cash relief assistance nga 5,000 pesos ipanagtag sa masobra 1,500 ka jeepney driver sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Emmy Rose
Santiagudo. Yara sa 1579 jeepney driver sa syudad ang natalaman nga makabaton sang 5,000 na cash relief assistance o kung CRA gikan sa gobyerno sa Miyerkules. Pangunahan sang Iloilo City Government ang pagtagani sang CRA kaupod sa Department of Social Welfare and Development Office Region 6 sa public utility jeepney drivers. Hiwaton ang pagtagamay sa CRA sa duha ka venues. Ini ang sa barangay MH Del Pilar Gym para sa senior citizens na jeepney drivers kay mga benepisyaryo nga ang apelyido nag-uumpisa sa letra A tugtog letra G. Samtang para naman sa mga benepisyaryo nga may apelyido nga nag-uumpisa sa letter H tugtog letter Z, hiwaton ang pagtagamay sa Zamora Melissa Gym. Kada benepisyaryo makabaton sa cash relief assistance na 5,000 pesos. Kabayan na ganin sa bulig sa gobyerno sa transport sector sa tunga sa nagapadayon na tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga PUJ driver sa probinsya sang Capiz, Cagaclan, nagbaton sang cash relief assistance halin sa DSWD Field Office 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenita. Nagbaton sa cash relief assistance o kung CRA ang mga public utility jeepney at PUJ drivers sa Capiz, Cagaclan, gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 Martes, Mayo 12. Nagdintunod na sa 611 ka benepisyaryo sa Capiz nga makabaton sa CRA sa Robinsons Mall sa Rojas City sa tang 400 naman ka benepisyaryo sa Aklan. Kada isa makabaton sa 5,000 pesos na CRA. Yara sa ginhiyat na payout sa Aklan sa DSWD6 Assistant Regional Director for Operations Catherine J. Lamprilla. Ang pagpanagdag sa CRA kabayan sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na buligan ang sektor sa transportasyon na apektado sa pagsaka sa presyo sa petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ikaduhang tranche ang fuel subsidy para naman sa mga tricycle drivers ginpanagtag sang Iloilo City Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Emma Rose Santiago. Giniwat sa Martes ang pagdaganay sa second tranche sa fuel subsidy assistance para sa 1,810 ka tricycle drivers kan tricycle operators sa Iloilo City. Kabayan nila sa suporta sa Iloilo City Government sa transport sector na apektado sa pagsaka sa presyo sa petroleum products. Matapos mabato ng fuel subsidy coupon, hindi na makapatulong ang mga tricycle drivers sa gasoline stations sa Mayo 13 kag Mayo 14, halin alas 6 ng gabi, tugtog alas 11 ng gabi. Kung madugduman sang nagligad na Biyernes, may 800 ka taxi drivers sa syudad ang nakabaton sang fuel subsidy gikan man sa Iloilo City Government. Sa kabubusan, naglabot na sa masobra 3,000 ka public utility vehicle drivers ang nakabaton sang fuel subsidy gikan sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Introduksyon nga mag-ubra sang ballpoint pen nga gamiton para sa 48th ASEAN Summit ang Banwa Pens ni Nonoy Vallejo sang Iloilo City. Una nga natulupangdan sang ASEAN National Organizing Council ang Banwa Pens pinagi sa likha nga isa ka proyekto ni First Lady Lisa Araneta Marcos nga nagtipon sa mga artisan sa Pilipinas agud i-highlight ang Filipino craftsmanship kag local enterprise. Ang lawas sa mga ballpen sa Banwa Pens ang human sa sungay sang Carbao, samtang human naman sa kahoy ang nga Madre de Cacao ang taklob sini. Ang kada produkto sa Banwa Pens nagapakita sang precision, pasensya kag pagkaabilidadan sang kamot sang Pilipino. Ang pagdala sang obra maestra sang Iloilo sa ASEAN Summit nagapahanumdum nga ang craftsmanship sa mga Pilipino hindi lamang pang lokal kundi nagakaangay nga ipadayaw sa bugos nga Southeast Asian region. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gintagaan sa Police Regional Office Negros Island Region sang medalya na sugatang magiting ang mga personnel sa La Castellana Municipal Police Station nga napilasan sa ginpatigayon nga buy-bust operation. Ginpadulungan mismo ni PRO NIR Director Romano Cardino, si Police Captain Michael Muñez, Deputy Chief of Police ng La Castellana Municipal Police Station, agud ihatag sa iya ang medalya. Nakaagom sang pilas bangod sang pagkabuno ang pulis
kay padayon nga nagapaayo sa ospital. Samtang gintagaan man sang PRO-NIR sang pareho nga medalya si Police Corporal Gerson Guache nga nakaaguman sang minor injuries. Ang paghatag sa medalya pagkilala sang kapulisan sa sakripisyo sang mga pulis agud papaso ng problema sang illegal nga droga sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ibang pareho si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sitwasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga sa karon nagatubang sang kaso sa International Criminal Court o kon ICC. Ini ang sabat ni Communications USEC Claire Castro matapos kinpamangkot sa pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga dapat panumdumon sa presidente ang paghatag proteksyon sa iya kay base magabot man ang adlaw nga mabutang ini sa pareho nga sitwasyon kasubong sang Anay Presidente. Suno kay Castro, imposible nga magpareho si Presidente Marcos kay Duterte kay wala man ini isang ihibalo sa extrajudicial killings o kung anuman nga paglapas sang kinamatarong sang tawo. Kung matandaan ang EJK, sentro sang investigasyon sang ICC batok sa war on drugs sa nadigad nga administrasyon. Nauna na nga nagpanawagan si De La Rosa kay Presidente Marcos nga proteksyonan siya bilang isa ka Pilipino sa tunga sa mga report nga may kangtanan nga ginaaligar arrest warrant gikan sa ICC nga naangot sa Crimes Against Humanity case batok sa mga personalidad nga may ihibalo sa madugoon nga kampanya kontra illegal nga droga sang Duterte administration. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, ginpahayag sa Malacanang nga para sa tanan ng mga Pilipino ang proteksyon nagikan sa gobyerno. Ini ang sabat ni Palas PCO Undersecretary Claire Castro sa ginapangayo ni Senador Bato de la Rosa kay Presidente Ferdinand Marcos nga matagan siya sang proteksyon. Suno kay Castro, bisan sino nga Pilipino, lakip na si Senator Bato nga isa ka akusado magalaom sang proteksyon o kung bakalaom sang proteksyon gikan sa gobyerno. Dugang ginsiling niya nga bisan ang mga biktima sang extrajudicial killings nagapangayo man sang proteksyon sa gobyerno kag nakahanda man ang gobyerno nga maghatag sang proteksyon. Sa karon may standing warrant of arrest si Senator De La Rosa gikan sa ICC nga yara sa idalom sang protective custody sang Senado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka inmate sa BJMP Iloilo City District Jail male dormitory nakigbahin sa ginpatigayon nga voters registration sang Commission on Election. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Nagiwat sa special voters registration ng Iloilo City Comelec sa mga persons deprived of liberty sa Iloilo City District Jail BGMP Ongka Haro. Natagan kay ginaan ang ginabanta masobra 2 kagatos ka mga PDL na makaparehistro kag maka-update sa ilang na records. Matapos ang orientation, nagpila mga kwalipikado nga inmates nga taga-syudad sa Iloilo sa compound sa BGMP Ongka para sa pagparehistro nga ginpatigay naman sa pila ka Comelec personnel. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Comelec Iloilo City Election Officer Attorney Pinky Tentativa, ginpahayag niya nga kabahin ng mga PDL sa mga kinamatarong nga makaboto sa naghilapit ng eleksyon gani nagpainggit sa tiyempo ang komisyon agud sila mabuligan ng mga proseso sa registration. Ang PDL registration ang isa sa mga nakalinyadang aktibidad sa Comelec bilang pagpanghanda sa barangay and SK election na hiwaton sa maabot nga Nobyembre. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Komisyon ng eleksyon padayon nga nagapanawagan sa mga wala pa makaparehistro nga hingalitan ang tiyempo bago ang deadline sang voters registration nga magatakop na sa Mayo 18. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Ginalaw man sa Comelec Iloilo City ang pagdubok sa mga magahinyagaw sa pagparehistro umpisa subong nga semana, labi pa kada lapit na ang deadline sang voters registration. Mas malapad nga venue ang ginaaman para sa katapusan nga 5 ka adlaw sa registration suno sa Comelec Iloilo City. Ginpahayag ni Comelec Iloilo City Election Officer Attorney Pinky Tentativa, hiwaton sa Robinson's Place Iloilo na bilin nga 5 ka adlaw sa voters registration agud makaakomodar sa mas madamo nga tawo. Dugang pa sila nga dapat hindi pagpalampason sa mga wala pa makaparehistro ang tion, bawat wala na sa extension ng registration na nagatakop sa Mayo 18. Sa datos sa Comelec, matapos ang hearing sa election registration board sa nabigad na semana, yara na sa ginabanta masobra 306,000 ang kabilugan ng numero sa mga botante sa syudad sa Iloilo at mahimo pang madugangan sa nabilin nga adlaw sa registration. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsakas ang 6.6% ang
headline inflation sa Western Visayas sa nagligad nga Abril halin sa 3.5% nga nabalag sang Marso. Ang rehiyon ang ika-11 nga may pinakamataas nga inflation sa tanan nga rehiyon sa pungsod. Suno sa PSA o Philippine Statistics Authority Western Visayas, ang pagsakas ng inflation ang tugas ang madasing pagsakas ng annual growth sa index kag food and non-alcoholic beverages. Inahingin sundan sang transport, housing, kag sa water, electricity, gas, and other fuels. Nakitaan man sa mataas nga inflation ang commodity group sang alcoholic beverages, tobacco, furnishings, household equipment, and routine household maintenance, health, recreation, sports, and culture, restaurants, and accommodation services. Mas manubo naman ang inflation rate nga nakitaan sa clothing and footwear, kag information and communication. Samtang wala naman ang pagbago sa inflation rates ng education services, financial services, kag personal care, and miscellaneous goods and services. Panugyan sang PSA, Western Visayas sa publiko nga magkinot anay, kag iprioridad nga baklon lamang ang mga labing kinahanglanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Temporaryo nga ginadumilian sa Department of Agriculture ang pag-import sa mga sapat kag produkto halin sa Greece nga posibleng magdala sang foot and mouth disease. Sandig sa Department Circular number 20 ang ginpagwa ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Gilayon na ginadumilian ang pag-import sa mga FMD susceptible animals lakip na ang mga byproducts. Ini matapos makumpirma ang kaso sa nasambit nga balatian sa mga ginasagod nga karnero sa Greece adtong Abril 6. Sakop sang import ban ang buhi nga baboy, baka, untreated milk, kag skeletal muscle meat. Isuspende man sandi ang pagwa sang sanitary kag phytosanitary import clearance kag huwat nga inspeksyon sa tanan nga ports of entry. Suno sa DA, katuyuan sang tika nga maproteksyonan ang livestock industry sang pungsod nga mapasiguro ang food security kag mapabili ng kaluwasan sang publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DMW Region 6 liwat nga nagpasalig sang padayon nga partnership para sa proteksyon kag promosyon sang kinamatarong kag kaayuhan sang mga OFW. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace. Nibad na nagpasalig ang Department of Migrant Workers o kung DMW6 sa padayon nga partnership para sa proteksyon at promosyon sa kinamatarong kakaayuhan sa mga overseas Filipino workers sa giniwat nga ika-6 nga Regional Assembly sa Visayas Interdiocesan Coordinating Committee for Migrants Apostolate sa Tigbawan, Iloilo. Nagtambong sa kahulatan si DMW Secretary Attorney Hans Leo Kakdak na nagpabutyog sang importansya sa pagbunuligay sa mga ahensya sang gobyerno, mga organisasyon na ginadumala sang simbahan, kag mga komunidad sa pag-amlig sa mga migranteng mamumugot. Samtang, ginpresenta naman ni Undersecretary for Licensing and Education na si Attorney Bernardo Olalia ang sitwasyon sa Visayas Regional Migrant Workers kag yung patpat ang mga pagpanghangkat na ginaatubang sa mga OFW kag sa ilang mga pamilya lakip na ang illegal recruitment, labor trafficking, exploitation kag crisis-related displacement. Gin-highlight man sa iya presentasyon ang hinimuan sa DMW6 sa 2025 to 2026 kag ang nagapadayon namang inisyatibo sa job placement, repatriation and reintegration services, legal assistance, advocacy and education campaigns, response mechanisms kag partnership. Ang tatlo kaadlaw nga assembly gintabungan sa mga representante sa nanahituhan nga Archdiocese kag Diocese sa Visayas cluster lakip ang Iloilo City, Capiz, Bacolod City, San Carlos City, Cebu, Dumaguete, Tagbilaran, Talibon, Buruangan kag Nueva kaupod ang National Office Staff kag Migrant Ministry Coordinators. Ang tema sa kahiwatan amo ang strengthening relationships and unity towards a common goal for Filipino migrants. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Onion grower sa Banwasang Miagao na pangitaan na sang merkado para sa mga ani nga sibuyas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa balita ni Hope Torichante. Napangitaan na sang merkado ang mga onion bulb growers sa Miagao sa tapos buligan sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno para masabat ang problema sa ila ani. Naglabot sa 1,530 ka kilo sang lokal na sibuyas. Halin sa Banwas sang Miagao ang madinalagon nga napalabot sa mga bumalakal pinaagi sa drop-off area sa Iloilo Capital Ground. Kung madungog
Hinduman, antes magtakop ang bulan sang Abril sininga 2026 ang Iloilo Provincial Agriculture Office, Iloilo Provincial LEDIP, Department of Agriculture Western Visayas, Ngag-Aw LGU kag mga tiglawas ng onion growers nagsapo lagod na sulbar ang marketing challenges nga ginapangatubang sa mga mangunguma. Ang DA6 naghatag sang libre nga hauling trucks para madala ang mga produkto sa mga drop-off areas. Ginakit naman sa Provincial Agriculture Office sa Kadiwa Markets ang Ngag-Aw onions. Ginpakig-angot man sang Iloilo LEDIP ang mga onion growers sa mga organisasyon amay man sa mga nagahimo sa promotional materials para mapadako pa ang merkado sa mga sibuyas. Ang banda sang Ngag-Aw naman ang nagadumala sang inventaryo kag naghimo sang social media page para makabaton sa mga order sa mga konsumidor. Nibaluan nga pinaagi sa social media nagpanawagon ang mga mangunguma sang sibuyas sa Ngag-Aw sa publiko nga baklon ang ilan na patubas nga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lakip sa listahan sa mga top-notcher ang tatlo ka mga science majors ang West Visayas State University College of Education sa March 2026 licensure examination for teachers. Rank number 5 si Nicole Aliana Makainan nga nakakuha sang 94.20%. Number 7 naman si Vincent Christopher King nga may rating nga 93.80%. Kag rank number 10 si Zaira Joy Lorenzo nga may ara sing 93.20% rating. Ginpahayag sang PRC nga 45,000 ka secondary teachers ang nakapasar sa 61,000 masobra ka mga nagkuha sang pasinawan. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sa simpatya ang Police Regional Office Negros Island Region sa pulis nga natiruhan sa naging patigayon nga bypass operation sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap, La Castillana, Negros Occidental. Ang operasyon ginpatigayon sa Station Drug Enforcement Team kag La Castillana Municipal Police Station batok sa drug suspect nga si Edward Acupan, 41 anyos. Nagbato ang suspect kag ginpangbuno ang mga operatiba. Nagbato man sa mga operatiba ang nanay sang suspect kasi Delia Acupan sa nagluntad nga insidente. Napilasan ang pila ka mga opisyal sang pulis kag mga miyembro sang team nga nag-bypass operation nga mosanday Police Captain Michael Muñez, Deputy Chief Police kag Police Corporal Gerson Guache. Gindeklara naman nga dead on arrival si Police Master Sergeant Davy Karampatana matapos makagom sang patal nga pilas bangod sang pagkabuno. Nakumpiska sa operasyon ang 47,000 pesos nga balor sang shabu kag bladed weapon sa gingamit sang suspect sa pag-atake sang mga operatiba. Radyo Pilipinas News. Iloilo Esports Team magapasakop sa National MDL Semifinal. Radyo Pilipinas Sa balita ni Hope Torichante. Panganda ng Iloilo-based e-sport team sa nagahilapit ng Mobile Legends Development League Philippines Playoff. Pagadalon sa grupo, Marshall Mayhem TM ang Ilonggo Pride sa National E-Sport Competition bilang nagaisahanan nga team gikan sa Visayas ug Mindanao nga nakasulod sa National Playoffs ang Tier 2 Professional ML League nga liwatan sa Tagaytay sa Mayo 20. Antes ang paindis-indis, nagbisita ang grupo kay Iloilo Provincial Governor or 3rd Officer Jr. para ipalabot ang nangin kadalagan kag magpangayo sang padayon nga suporta. Ang grupo ginabug-usan ng Clarence Morhia, Keith Nicolette Damasco, John Kian Meriquillo, John Lester Prologo, Windell J. Rosilio, Sean Andre Bensoy, Jonathan Andre Villena, Sean Owen Robles, Prayo Mancilla Jr., Wilmar Benedicto, kag Angelo Casanare. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Social pension giin panagtag sa DSWD sa La Castillana, Negros Occidental. Radyo Pilipinas Sa detalye sang balita. Nag-turnover sang 3.9 million pesos na social pension grant ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa munisipalidad sang La Castillana para sa implementasyon sang social pension program para sa indigent senior citizens.
makabenepisyo sa ganahan ang 1,313 ka senior citizen para sa second quarter sa 2026. Gin-turn over sa DSWD NIR personnel ang check kay Municipal Mayor Anya Hanicor kaupo si Emily Tan, head sa Municipal Social Welfare and Development Office. Tinutuloy sa SOCPER na maghatag sa bulinan nga stipend o 1,000 pesos kada bulan sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakitin o kung disabled nga wala sang pension o kung permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ila himata. Para sa Bagong Pilipinas, Muang Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:27 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagin nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyerkules, Mayo 13, tuig 2026. Sa tugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning sa aton mga FB Live viewers. Kung naging lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baklay, Mayong Aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.